Hi guys, ito nga po yung sinashare natin last time. Isang skill na makakatulong sa iyo as a BSBA Financial Management Major or even kahit BSA ka pa, kailangan mo itong skill na ito sa finance and accounting. Now, ang tawag nga po dito ay financial modeling. So, ang isang example nga po nito, ito nga, no, formulations of financial models, ibig sabihin, you create and formulate, 'di ba? Kaya mo magbuo, no, ng buong financial model. Now, etong katulad ng example ng ginawa ko, income statement po yan. Ito naman yung retained earnings and then may konting investment allocation dito. So, I mean, hindi ito yung standardized, no? But then, what is more important, no, is marunong ka somehow, 'di ba, na formulate, mag-create dito. So, kaya naman napaka-importante nito kasi for example, eto income statement, kailangan unang-una kasi diyan bago ka makagawa lahat nito, syempre alam mo yung basic accounting, alam mo yung mga account titles, no? Alam mo yung mga positionings, so yung mga GAAP din as well, and also yung mga iba't ibang methods, no? So, but other than that, syempre, kailangan marunong ka, no? Yung mga basic formulation. So, for example, dito, yung gross profit margin, yung EBITDA, yung EBIT or operating profit or operating income, yung EBT or earnings before taxes or pre-tax yan. So, meron net income and then meron dito mga financial ratios. Ito pala, mga gross profit margin, EBITDA margin, operating profit margin, ano ba, pre-tax margin, then net income margin, net margin. So, what I am saying is marunong ka magbuo, no, nakakaintindi ka kasi isa 'yan sa mga kakailanganin mong skill kapag ka nasa trabaho ka na. Actually nga, hindi ko nga pinagmamalaki ito, kumbaga parang sa totoong trabaho basic, I mean basic lang ito sa mga totoong analyst, mga accountant. So, pero sinasabi ko na sa'yo bilang isang estudyante na at least man lang, 'di ba, kahit halimbawa mag third year ka na, fourth year ka na, basic man lang, no, kailangan marunong ka niyan. So hindi lang po income statement kundi actually kahit ano pwede maging model, no? Operational modeling, so financial modeling, so ito financial modeling. So napakarami pala niyan, no? Isa yan sa mga subjects namin ngayon, yung business analytics, may mga ganyang topics. But anyways, ito isang example lang ito, itong buo na to, isang example lang yan ng financial modeling. Meron pang DCF, may mga iba't ibang valuations pa, may iba't ibang ratio analysis pa, mga ang dami niyan, sobra. So, kaya ibig sabihin ng financial modeling is that hindi ka lang basta nagbabasa or nag-analyze, you create, you formulate, ikaw ang gumagawa niyan ng simple na iintindihan at syempre mas maayos, no? So, kaya again, sa ayan, katulad po nito, yan, puro income statement, may mga ratios. So, nakalimutan ko lang i-include yung mga growth rates. Yan, yung mga growth rates, no, yung mga averages, mga moving averages, naglalagay ako dyan, mga numbers. So, para makita ko, tumaas ba or bumaba yung number? Ano bang ibig sabihin nun? Mas maganda ba yung mataas o hindi? So, basically, sa lahat ng sinabi ko, yun lang naman yun, no? It is a skill. Pero bago mo nga magawa lahat yan, syempre, kailangan mo ng no? Syempre, basic knowledge sa accounting, sa finance, sa mga account titles, mga numbers, naintindihan mo yung three financial statements, no? So, hindi ako sobrang galing sa accounting, guys, sa totoo lang, no? Kumbaga, ito pang financial analyst na trabaho. Pero ang ako, major ko talaga, pinaka-focus ko ay yung mga investment roles. Pero kailangan nga kasi talaga to, kaya ako siya inaaral, paunti-unti, no? Hindi ako sa side ng accounting sa ano talaga ako, mga investment analysis, portfolio management. Yun ang pinaka gusto kong gawin. Siguro doon ako papasok after college graduate, no? So, but anyways, so yun, sana marami kinatutunan dito sa video na to. Siguro gagawa na lang tayo ng siguro sooner or later tutorial and other financial models, no? Kasi ito income statement. So, kompleto yan. May mga ratios na monitor ko lahat. At ang pinaka-importante pala sa financial modeling, etong mga numbers na yan, no, yung nasa taas, nakakonect yan sa ibang page, kumbaga. So, ngayon, pagka nagbura ako doon, mabubura rin dito. Pagka nagdagdag ako doon, may madadagdag din dito. So, nakalink sila. So, medyo komplikado na yan. But anyway, sana muna may natutunan kayo sa video na to and follow for more contents like this, no? 5 minutes na kasi. So, yun lamang and thank you guys.